Of Jesus' love that sought me when I was lost in sin. Of wondrous grace that brought me back to His fold again. Of heights and depths of mercy, far deeper than the sea, and higher than the heavens, my theme shall ever be. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. He trod in old Judea, life's pathway long ago. The people thronged about Him, His saving grace to know. He healed the broken-hearted and caused the blind to see, and still His great heart yearneth in love for even me. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. 'Twas wondrous love which led Him for us to suffer loss, to bear without a murmur the anguish of the cross, with saints redeemed in glory. Let us our voices raise till heaven and earth re-echo with our Redeemer's praise. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. A frightening place, this world of ours, the frantic pace of changing powers, where no one plays familiar roles, but in these days one promise holds. I can ride the morning winds, and you are there, oh, you are there. I can sail the widest seas, and you are there, you are there. I can find the darkest night, and you are there.
Please search me now and know my heart. Then show me how to do my part. To walk the way you'd have me go, and if I stray, Lord, I still know. I can ride the morning winds, and you are there, Lord, you are there. I can sail the widest seas, and you are there, you are there. I can find the darkest night, and you are there. Oh Lord, I can never be lost from you. Magandang gabi mga kapatid. Dapat sana kagabi po gabi tayo nagkaroon ng Facebook Live. Pero inilipat lang po natin ngayong gabi. Loobin ng Panginoon, bukas po ng gabi. Magkakaroon din po tayo ulit ng Facebook Live Preaching. Sa ating po mga kaigsuonan, diha sa Mindanao, o sa Visayas, o sa lain-laing mga dapit. Maayong gabi sa inyong tanan na igsuon. Sa ating mga kakabsat, mga Ilocano, na ibang grabi, kada kay amin, kakabsat, sa ating mga katugangan, dyan sa may Bicol region, Diyos marahay na bangki sa inyong gabos. Sa ating po mga kapatid, kaibigan, dyan sa may Pangasinan, Masanto sa Labi, at sa kayo namin, dyan po sa may Carabao Island, mayad ng gabi, sa tanan, at galing po sa amin, may pabengke ko nga. Salamat ka rin Manalbe at Makaramdam. So ating pong pag-aaralan po sa gabing ito rin po ay isang requested na paksa ng isang tagapakinig. Ay patungkol po sa mga elders, overseers, or pastors. Yun po ang ating pag-aaralan na ito po ay mababasa natin sa Banal na Kasulatan na sa bawat kongregasyon ay may mga matatanda, elders in every city. Ito po mga elders, ito po ay mga spiritual leaders na inilagay ng Panginoon sa bawat kongregasyon. In other words, ito po ay isang utos ng Panginoon na isang local church na kay Kristo, o local Church of Christ, kinakailangan po magkaroon ng elders or overseers or pastors in every local church. Yun po ang pattern ng Panginoon. In other words, yun po ang dapat nating sundin. Kasi yun nakalagay po sa Banal na Kasulatan. Ito po yung tinatawag na divine pattern. Ito yung dapat nating gawin kapag tayo po isang local Church of Christ. Halimbawa, dito po marami pong majority na mga Churches of Christ, yung mga tinatawag na sound, yung talagang sumusunod sa Banal na Kasulatan, marami po majority, wala po silang elders, o kumisa tinatawag na overseers, o kumisa tinatawag na pastors. Maraming dahilan kung sa ganong klaseng kalagayan, pero hindi yun dapat. Ang dapat talaga ay magkaroon ng elders in every church. Halimbawa po sa Acts chapter 14, verse 23. Doon sa unang paglalakbay na pangangaral ni Apostle Paul, the first missionary journey ni Apostle Paul with Silas, kasama si Barnabas, Nung sila po ay nakapaglakbay at sila nagbalik na doon sa unang pinuntahan nila, ito po mababasa na sa Acts chapter 14, verse 23. So when they had appointed elders in every church and prayed with fasting, they commended them to the Lord
in whom they had believed. Ito yung naglagay po sila ng mga matatanda sa bawat iglesia, elders in every church. So meron pong plurality. Marami, hindi isa lang. Na elders, pastors, or overseers. Ito pong elders, sila rin po yung tinatawag nating overseers o sa iba pong salin, sinalin lang bishops na wala pang dahilan para isalin sa ganong salita o kaya tinatawag silang pastors. Magtataka po tayo sa ating pag-aaral kasi sa mga denominations, meron lang isang pastor sa bawat congregation. Pero dito po sa Biblia, makikita natin ang elders, kung elders sa rin ng overseers at sa rin yung pastors, hindi pwedeng isa lang. Dahil makikita nga po natin na higit sa isa. Dito sa Acts chapter 20, verse 17, at ikumpara natin sa verse 28, o ituloy natin sa verse 28, ito po yung senaryo na si Apostle Paul ay pabalik na sa Jerusalem para maibigay po yung mga tulong na ipinadala ng mga kapatid sa Corinth at saka sa Macedonia. So, ibibigay na sa mga kapatid sa nangangailangan sa Jerusalem. Ito pong mababasa natin. From Miletus, ibig sabihin, ito yung lugar na kung saan ay nakaimpil si Apostle Paul at mga kasama niya. From Miletus is sent to Ephesus and called for the elders of the church. So, pinatawag niya yung mga tinawag na elders sa church at Ephesus. So in other words, yung local church sa Ephesus ay meron na silang elders. Sa verse 28, sila pa rin ang kinakausap niya. Marami pong paliwanag sa pagitan ng verse 17 at verse 28. Pero ang kausap pa rin ni Apostle Paul yung elders sa church at Ephesus, yung mga matanda o mga panlakain, sabi na yung Ilocano, sa iglesia na nasa Epeso. Sa verse 28, at ito pong salin na ito ay accurate. Therefore, take heed to yourselves, o mag-ingatan niyo yung mga sarili, and to all the flock at ang buong kawan, which the Holy Spirit has made you overseers. Na kung saan ginawa kayong tagapangasiwa ng Espiritu Santo. Doon sa Tagalog, yung malumang Tagalog, ang nakalagay ay obispo. Ngayon din po sa American Standard Version ay bishop. Na walang dahilan na isalin po yung ganoon. Ang nagsalin po ng King James Version ay mga Anglican. So meron silang tinatawag ng mga bishop. Yun marahil ang dahilan bakit nailagay dito yung salitang bishop. Pero actually, yan ang ibig sabihin po ng overseers o tagapangasiwa. To shepherd the church of God which he purchased with his own blood. Yung salitang shepherd, yun po yung verb. Ang noun ay shepherd. So, ito po yung synonym ng pastor. So, makikita ninyo rito na itong elders ay tinatawag ng elders in-emphasize ang kailang spiritual and physical maturity. So, hindi sila bata at hindi rin sila bata sa pananampalataya. They are spiritually mature. Ang overseer, sinasabi kung ano ang kailang kalagayan sa local church. Sila ay merong oversight. Sila ang tagapangasiwa kanya. To shepherd, sinasabi sa atin kung ano ginagawa nila. To shepherd, ibig sabihin, iniingatan ng mga elders or overseers yung mga kapatid sa isang local church. Katulad ng isang pastor. Doon po sa Ephesians chapter 4, verse 11, mayroon tayong mababasa po doon na pastors kanya. O sa Tagalog ay pastor. Basahin natin. Dito sa Epeso, ika-4 na kabanata, dito po sa ika-11, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostolos, mga propeta o propetes, at evangelista, yung evangelista, at ang iba'y pastor o poimen, at ang iba'y mga guro. In other words, itong tinatawag na pastor dito, siya rin po yung tinatawag na elders o overseers sa Acts chapter 20 verse 28. So iba-ibang salita, tumutukoy sa parehong mga tao just for emphasis. Yun ang kikita natin.
So ito po yung divine pattern na magkaroon ng elders in every church. So dapat yun ang ating sundin. Kinakailangan tayo magkaroon ng elders in every church. Pero kailan tayo maglalagay? When to appoint elders? Kailan tayo maglalagay? Yun po kasi ang gusto natin bigyan pa. Kailan tayo maglalagay? When there are qualified men, sabihin, nasa kaila yung mga katangian na dapat taglayin ng elders, overseers, or pastors, when there are men qualified, meron na, who are willing to serve as elders. Kasi po, later on, pupunta tayo sa mga qualifications. Ang isa sa mga qualification ng isang nagnanasa ng pangangasiwa sa loob ng local church ay they desire, nagnanasa kanya na maging mga elders o tagapangasiwa, overseers. Kailangan sila willing to serve. So pag meron ng ganong klaseng scenario, meron na tayo nakikita ng mga kapatid na kalalakihan who are both physically and spiritually mature. Pag sinabi natin physically mature, meron na kasi silang mga anak na sumasampalataya. So, probably, ang range niyan from 40 years old and above, di ba? So, they are physically and spiritually mature. Pag meron ng ganon, then, yun ang time na we will appoint elders or overseers or pastors. Ito po ang bigyan natin ng diin. If one is qualified as an elder and refuses to serve, wala sinasabi ng kasala ka. But then you will answer to the Lord. Kasi may prinsipyo rito, binigyan tayo ng mga talents o kaloob ng Panginoon. We have to use them. Kung tayo po yung mayroong talent for leadership, we have to use that. Dito po sa Matthew chapter 25, alam na po natin itong parable of the talents, makikita natin, binigyan ng iba-ibang talento ng isang Panginoon ang kanyang tatlong mga alagad. Yung isa 5, yung isa 2, yung isa 1. Ayon sa kakayahan ng bawat isa. Expectation ng kanilang Panginoon na gagamitin nila yung talents for the profit of their Lord. So, yung puntalitang talents po dito ay pera. O binigyan 5 talents, ay gamitin mo para umunlad para sa iyong Panginoon. Yung 2, 2 talents, ganoon din, isa, 1 talent. Ang nangyari po rito, yung 5, nagawa niyang 5 rin. So, naging 10. Yung 2, nakagawa pa rin siya ng 2, so naging 4. Yung isa, yung 1 talent, 1 talent man, wala siyang ginawa. Dahil natatakot siya sa kanyang Panginoon. Ano yung nangyari doon? Pinarusahan siya at nilalagay sa labas na may kadiliman kanya. Yan na makikita natin. Naggalit ang kanyang Panginoon. Sabi nga po sa Matthew 25 verse 30, at ang aliping walang pakinabang ay tapon nyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mangipin. So we have to consider that. If you are qualified, you should have the desire to serve as an elder. Diba? Meron po kasing prinsipyo, to him who knows how to do good and doesn't do it, to him it is sin. Alam natin yun isang bagay dapat magandang gawin at di mo ginawa, nagkakasala tayo doon. So if you are qualified and you refuse to serve as an elder, you will answer that to the Lord on the last judgment. If one is unqualified, ito naman po yung extreme, if someone is unqualified to be an elder and is appointed to serve as one, then the church who appointed him is liable to the Lord. Mali yung isa na qualified, ayaw, isa naman unqualified at naglilingkod bilang elders, pareho pong hindi maganda yun. So in other words, the sabi natin, ng measure of the maturity of a local church if they have elders or overseers or pastors. Kasi ibig sabihin,
meron na development sa kanilang pananampalataya as time went by. Pag tumatagal at wala tayong elders, there's something wrong. Di ba? Makikita natin. Then we should serve as elders. Ito po yung qualifications. Kung gusto niyo mabasa itong mga qualifications, ito po ay sa 1 Timothy chapter 1, chapter 3, verses 1 to 6, at saka sa Titus chapter 1, verses 5 to 9. Actually, halos pareho lang po ang dalawa, maliban lang sa ilang bahagi ng pagpapahayag. Number 1, he who desires the office or the work of an overseer. Dito sa Tagalog, makikita natin. Yan ang pinakaunang qualification. You should have the desire to serve, the desire to work for the Lord. About sa atin, nararapat lamang yun ang ating attitude. We are always willing to serve the Lord in whatever capacity that we could serve Him. Di ba? Sa 1 Timothy chapter 3, tapat ang salita kung ang sino man ay nangahangad na maging obispo o tagapangasiwa, siya nagnanais ng mabuting gawain. Tingnan nyo, andun yung kung ang sino man ay naghahangad. So there is a desire. Yan ang unang qualification. We should have the desire to serve as an elder. Pangalawa, blameless. Kailangan na ang obispo at tagapangasiwa ay walang kapintasan. Alam po nyo, yung mga magulang ni John the Baptist, si Zacharias at Elizabeth, they were blameless. Kung babasahin lang sa Luke chapter 1. But being blameless doesn't mean you are sinless. There's no human being who is sinless except for the Lord. Siya lamang ang tao hindi nagkasala, but the rest of us, all of us, sinned. Lahat tayo nagkasala. So Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. So 1 John chapter 1, sabi ni Apostle John, if we say that we have no sin, past tense, sabi rito, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, tayo sinungaling at totoong wala sa ating kanya. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, doon sa 1 John chapter 1 verse 8, dinadayan natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin because we sin. Kasi ninyo, mga Kristiyano ito, kasama pa si Apostle John. Bakit alam natin kasama si Apostle John? Dahil ito ay first person plural. Tayo kanya. Kung sinasabi natin. First person plural. Kasama yung nagsasalita doon. Tapos sa verse 10, kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala o past tense, sabihin, kahit kailan di ka nagkasala, ginagawa natin sa sinungaling at ang katotohanan at ang salita ay wala sa atin. Dahil siya mismo nagsabi na all have sinned. So, what is blameless? Pag sinabi natin blameless, generally speaking, na wala naman po absolute na blameless, generally speaking, wala ka masasabi na masama laban sa tao yun. Minsan, nag-uusap yung dalawa. Kilala mo ba siya ganito? Oo, wala ka masasabi doon. That means wala sa masasabing masama. So that means you're blameless. There's nothing to blame. Yun yung sabihin, no? Wala kang masasabing masama. Husband of one wife. So asawa ng isang babae. Ito po yung present tense. In other words, at the time of appointment, meron siyang asawa at isa lang. Dito po nagkakatalo doon sa doctrine of celibacy ng Roman Catholic Church. Meron din siyang tinatawag na bishop, pero walang asawa. Pero dito, yung bishop sa Biblia, o overseer, ay may asawa, isang babae kanya. Asawa ng isang babae kanya. Later, makikita natin ang dahilan bakit kailangan meron siyang asawa. Temperate, o mapagpigil. Maaaring ito yung meekness sa ibang salin. Yung sabi na meekness, yung kapangyarihan mo, malayang kapangyarihan mo na binigay siya ng Panginoon, ay napipigil mo. Ito'y pinapailalim mo sa kalooban ng Diyos.
Yun ang temperate or sober-minded, matino ang pag-iisip. Pag tayo po'y kamataan, mabilis tayo mag-isip. Mabilis tayo mag-desisyon, hindi ka nag-iisip. Tapos malalaman lang natin, mali pala yung desisyon mo. Dahil hindi mo siya pinag-isipan. Pero habang tumatanda ka, hindi ka na gano'n. Lagi ingat ka na sa iyong sinasabi, sa iyong desisyon. So, sober-minded, matino ang pag-iisip. Kasi sa pangangasiwa at pag-iingat sa mga kapatid, kinakailangan makapag-iisip ka ng tama para maayos ang pangasiwa mo sa loob ng local church. O kapag ka mayroon suliranin yung mga kapatid, kinakailangan mag-isip ng mabanayad at matinong kaisipan. Yun ay nasa characteristic ng gawain. Dahil if you are a leader or overseer or a pastor of good behavior, galang-galang. Hindi to immature o childish, hindi gano'n. Good behavior. Hospitable. Actually, lahat po ng qualification na ito, dapat po ay common sa mga Kristiyano. Kaya lamang, lalo na sa mga elders. Hospitable. Mapagpatuloy ng panahon. Ito po yung utos ng Panginoon. Doon sa Hebrews chapter 13, di ba? Bakit kailangan siyang hospitable, mapagpatuloy? Most probably, pagka siya po yung inala na elder or overseer or pastor, pupunta sa kanya mga kapatid. Which is normal kasi siya yung sila yung mga spiritual leaders. So, normal na punta nga ng mga kapatid. O kailangan hospitable. Able to teach. Ito po yung pinaka mahalaga. Siya, hindi ka lamang leader na para nakikita, marunong ka rin magturo. Able to teach. Hindi sinasabing you should be a best teacher. Able to teach. You have the ability to teach. Nang ibig lang sabihin ng teach is the ability to transfer your knowledge or understanding to another. Yun lang po ibig sabihin ng able to teach. Hindi yung charismatic, hindi gano'n. Hindi yung meron siyang charisma. Hindi yun. Able to teach. Na itatransfer mo yung kaalaman mo at tirunungan mo sa iba na naunawaan nila. Not given to wine. Bawal po magminom ng alak. So, rapat lang niya yung elder, hindi siya umiinom. Not violent. Hindi mapusok. Kasi ikaw ay siyang leader, most probably you'll be involved in controversy or issues. So, hindi pwede yung ikaw ay mapusok o madaling magalit. But gentle o mahinahon. Sabihin, alam natin mahinahon na po. Hindi siya mabilis magalit o etc. Hindi siya bastos. Not quarrelsome, hindi pala away. Siyempre, ikaw ay isang leader sa loob ng local church. Not covetous, not greedy for money. Kasi, ito siya Titus 1 po ito. Kasi, kung kayo yung elder or tagapangasiwa, ay pinangangasiwa niya lahat ng bagay sa loob ng local church. Kasama na yung pananalapi doon. So, the elders or pastor overseer, they will have access to the treasury. Hindi sila dapat sakin. Hindi mahibigin sa lapi. One rules his own house well. Pinamamahalang mabuti kanyang sangbayan. Ito po ang dahilan bakit may asawa at may mga anak. To prove their leadership. Having his children in submission with all reverence, sinusupil ang kanyang mga anak na may lubos na paggalang. Not a novice o hindi baguhan. Mahirap yun kung baguhan ka tapos bigla kang ilagay sa lugar ng pangasiwa. Baka ikaw yung lumaki ang ulo mo, di ba? Tapos, you must have a good testimony among those who are outside. Ibig sabihin, maganda ang yung patuto sa mga hindi Kristiyano. Having faithful children, not accused of dissipation or insubordination, may mga anak sa pasampalataya at hindi magulo o hindi swail kanya.
not self-willed, di mayabang. Hindi tipong ikaw na susunod. Not quick-tempered, hindi magalitin. Lover of what is good, o maibigin sa naman ng katotohanan. Just, matuwid, because you will make decision. Kaya hatol ayon sa evidence and not to any consideration, makita natin. Holy o banal o separate from sin. Holding fast the word of truth o pinangawakang mabuti ang tapat na salita ayon sa turo. Dahil ang trabaho po ng isa sa mga trabaho ng iyon, iingatan mo yung mga kapatid. So, iniingatan mo sila sa maling aral. Kaya dapat alam mo salita ng Diyos. So, ito po yung mga qualifications na sinasabi sa atin sa Biblia. So, the moment na may mga nakikita na tayong qualified and they are desirous o gusto nila maglingkod bilang elders, that is the time to appoint elders in the church. Hindi yan minamadali, baka hindi luto. Hindi rin yung pinatatagal dahil kailangan talaga yan. As soon as possible na merong qualified and more desirous, as soon as possible, we need to appoint. In the 2000, I think, may isang kapatid na isang kongregasyon, hindi ko nababagitin ang pangalan. Ang sabi niya, kung ang isang local church ay walang elders, then it is not a church. That is a contradiction of terms. Saan ba galing elders? Sa church. Kaya elders in every church. So, sino mauna doon? Hindi ba church? Kasi ang mga elders magagaling sa loob ng local church. So, sino mauna doon? Hindi ba local church? Kaya nga po doon sa Acts chapter 14 verse 23, and they appointed elders in every church. Sino nauna doon? Yung church. In other words, kahit ang local church ay walang elders because walang qualified, they're still church. They're still considered Church of Christ. Hindi sila kulang bilang kapulungan ng Panginoon. Meron po isang pagkakataon na isang tumutulong sa mga preacher. Sabi niya, he required that they appoint elders. Yun po foul. You have no business telling a local church to appoint elders. Silang bahala magde-decide doon. Pala natin kung walang qualified, kaya wala silang elders. Kasi po, kung mag-aaral tayo ng elders na hindi qualified, mas masahol pa yon. Meron kaming, may isang local church na nag-appoint ng elders na naglalasing. Paano yun? Paano sila maging uliran sa mga kapatid? Ano mangyayari sa local church? Di ba? Mangiinom na sila. So, hindi totoo yun. Dito po meron mga ganito klaseng kongregasyon. They came from a certain denomination, actually. Meron silang ganung ugali. They hastily appoint elders. Dahil sa kaisipan that a church is not a church unless it has elders. So, kung ganun, mag-aalal ka ng madalian, even if they are not qualified, that is sin. Kasalanan po yun. Huwag natin gawin yun. It's better not to have elders or pastors or overseers kung walang qualified kaysa sa mag-alal tayo ng hindi qualified. So, apat pong klase ang local churches has. Scripturally unorganized. In other words, they're scriptural, but they are unorganized because they do not have elders. Okay, scripturally organized. They're scriptural and they're organized. Meron silang elders and deacons. Meron pong unscripturally organized. In other words, hindi sila organized ayon sa salita ng Diyos. Or unscripturally unorganized. Hindi sila sumusunod sa kautusan ng Panginoon. At the same time, they are not organized. Apat na klase yan. So, yung dalawa, tama yun. They are scripturally unorganized, totoo yun. Wala pa silang elders, pero they're scriptural. Maaaring wala pang qualified. Yung pangalawa, yun ang the best. Is scripturally organized. So, sila po yung scriptural, at the same time, they're organized. So, yun po makikita natin, mga kapatid. So, kailangan nating unawain din na
Itong qualifications na ito na binigay ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 3 at saka sa Titus chapter 1 are there for the required leadership by the Lord. Iba-iba klaseng leadership sa libutan. Kung ikaw po ay isang leader sa isang company, ang iyong pagnanasa is to improve the company. So, iba klaseng leadership ang kailangan doon. Kung ikaw po ay president ng isang bansa, there's leadership, pero iba, yun is unique for the presidency. Ganon din po sa local church. Kaya po, ganon ang qualifications dahil nga po doon sa nature ng leadership na required ng Diyos sa isang local church. Number one, elders are not lords over the brethren. Hindi sila Panginoon sa mga kapatid. They are equal, but they have different roles. Yun po, we have to be submissive kasi kailangan tayong sumunod. Sabi nga po sa Hebrews chapter 13, verse 17. Ito itong ating mababasa. You have to submit to their authority as elders or overseers or pastors. Totoo yun. Pero hindi natin sila Panginoon. Dito sa Hebrews 13, lumampas na, verse 17, ang sabi sa atin, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. They have their responsibility before the Lord. Hayaan gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may apis sapagkat kung ganito hindi ito maging kapakinabang sa inyo. Maging kapakinabang kung tayo sumusunod. So they are not lords over the brethren. Hindi po sila lang ang nasusunod. At alam mo yung boss, pag yung boss at saka leader, magkaiba yon. Yung boss, talagang pipilitin ka niya sumunod. Yung leader, pinanguunahan ka niya upay kay sumunod. Magkaiba, di ba? They're not lords over the brethren. In this sense, sila dapat maging uliran. They have the leadership by example. Dito po sa 1 Timothy 5, chapter 5, verse 3, not as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. So, ito po sila yung halimbawa. Hindi sila Panginoon. Sila yung halimbawa. Para sila yung sumunod sa'yo, kailangan mo may pakita na ikaw rin yung sumusunod. Ganyan. They have the leadership by scriptural teaching. Sila po yung nangunguna doon na tama lamang ang itinuturo. In other words, pag merong preacher and their elders, yung preacher susunod sa elders kung ano ang dapat ituro at kailangan ituro sa loob ng local church. Kaya nga po, o kumisan sila mismo magtuturo. Kaya nga po, they should be able to teach. So yun din po yung leadership by teaching. Pagkatapos, they have to have the scriptural wisdom, karunungan, to take care of the flock and protect them. Ito po yung wisdom. Kaya nga hindi pwedeng baguhan. Kailangan matagal na siyang Kristiyano and he is already scripturally mature. Siya po ay talagang lumagulang sa kanyang pananampalataya. In Hebrews 13 verse 7, obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that will be unprofitable for you. Kaya kailangan tayong sumunod sa kanila dahil sila ang nag-iingat para sa ating mga kaluluwa. Kaya lang, susunod lang tayo sa kanila kung sumusunod sila sa Panginoon. Kung hindi sumusunod sa Panginoon, tanggalin natin sila bilang mga elders. Hindi sila sumusunod sa Panginoon. Kung nagpapatakbo sila ng ibang paraan, hindi pwede yun. Sa Acts chapter 20 verse 28, therefore take it to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. For I know this, that some after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Also from among yourselves, men will rise up, my elders din, speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. So, kaya nga, protection po yung elders. They protect against false teachers.
na dito po yung nilarawan ng savage wolves. At ganoon din sa mga kapwa nila elders na hindi nagtuturo ng tama. So yun po ang leadership na kailangan sa loob ng local church. Hindi po yung leadership na makikita natin sa company o sa namang lugar, kundi dito sa local church, ganun ang leadership. Kaya nga ganun ang mga qualifications na binigay ng Diyos. Tanda rin po natin, ang eldership is a collegial body. And what is collegial body? Ito po ay composed ng dalawa o higit na dalawang tao. So they have equal authority. So walang mas mataas at mas mababa sa mga elders. Kung kinakailangan sila mag-decide, they will decide all by themselves. Sila lahat magdi-decide. So pag-uusapan nila yun. Hindi yung mga eldership, para silang ano lang, elders, statwa elders lang. Elders pa lang ginagawa. O kaya, yung isa lang nagdi-decide, hindi na pwede yun. Kung tatlong elders, all the three will decide. Kaya nga yun ay collegial, nag-uusap yan. So it's a matter of doctrine, makatawagin nila yung evangelist o yung preacher para tumulong, but the elders will decide. Kaya nga po collegial yan. Hindi, yung pong nangyari sa wala po yung nasira yung organization ng original church dahil nagsimula, meron nagkaroon ng pangunahing elder na later tinawag na bishop. Yun ang nangyari doon. Hindi, kailangan they are equal in authority at they were equally decide kung ano nararapat gawin ayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin yun pagka nag-aalala tayo ng elders, hindi pwede yung isa lang nagde-decide tapos tauhan lang yung iba. Hindi pwede yun. Kailangan silang lahat ay mag-decide. So pag mayroon na pong qualified na mga kapatid and they're willing to serve, doon na tayo mag-a-appoint ng elders. Paano? Wala sinabi ang Panginoon. Hindi po ito matter of election na paramihan ng boto. Hindi Makikita naman natin kung qualified sila o hindi. If they're not qualified, then kailangan natin sabihin sa akin na you're not qualified for this reason. Kailangan meron kang matinding evidence to prove na gano'n nga. So, yun po makikita natin dyan. So, yung mga elders, kailangan ma-meet nila yung mga qualifications na sinasabi sa 1 Timothy chapter 3, 1-6 at saka sa Titus chapter 1, verses 5-9. So, at least, meron na sila mga anak na sumasampalataya. Yung pinag-uusapan ito kung anong edad ng mga anak niya. Basta meron na sumasampalataya, may sabihin, naaralan na sila, nabautismohan. So, minsan, makikita natin by observation, may mga mas batang elders in relation to the iba. At may mas matandang elders, etc. Sa loob po ng isang local church. Pero meron tayong mapapansin. At ito, nakikita niyo itong mga ito. May tinatawag silang elders, but bata sila. At walang asawa. Ito po yung makikita na sa Mormon Church, di ba? Na makita mo, makapolong puti, tapos may black na name tag, at sabi niya elder. Pero sila single, walang asawa, at sila bata. Sa Biblia, hindi sila pwedeng walang asawa. They should be husbands of, ang isang elder ay mayroong asawa, husband of one wife. So, hindi pwede binata. At may mga anak na sumasampalataya. E paano yan kung ikaw ay bata, single, tapos bata pa, wala kang mga anak, hindi ka qualified na maging isang elder. So, yung arrangement na yun, mali po yun. Yung salita elder is necessarily implies maturity, sabi ng iba, in age, edad, and especially spiritual maturity. So, kay 30 years old pa lang, hindi ka pwedeng elder. Bata ka pa nun, di ba? At least, siguro, 40 years old and above. Kung taglay na po yung qualification, may ilan na may anak na sumasampalataya, then pwede na po yun. Okay, sa mga denomination, usually,
meron silang pastor system. Tandaan natin yung pastor or poimen or poimenas, ito po ay pareho lang tumutukoy din sa isang elder o sa isang overseer. Pare-parehong taong tinutukoy niyan. So, hindi pwedeng isang pastor lang sa loob ng isang local church kasi may plurality of pastors sa isang local church. Kailangan marami sila. Sabi nga ng Solomon, two are better than one. Pag sila nagde-decide, kaya nga po hindi pwede nag-iisa eh. Kailangan may kasama siya na qualified elders or pastors na makikita natin. So yung pastor system ng mga denomination, hindi po yun scriptural kasi elders in every church or overseers in every church or pastors in every church. May plurality of elders, plurality of overseers, or plurality of pastors. Hindi pwede nag-iisa. Maramang makita na sa mga denomination, isang pastor lang. Tapos nasa ilalim ng pastor yung elders. Saan nila nakuha yun? Wala naman po tayong mababasa ganun sa Biblia. So mag-ingat po tayo both ways. Kung tayo po ay naihalal na bilang elders, kailangan po yan equal ang authority of the elders. Walang pangunahing elder, walang ganon. You are all equally authority, you have equal authority. So you have to make consultations with one another bago kayo magkaroon ng desisyon. So ito po makikita na yung katanungan, when do we appoint elders or overseers or pastors? Ang sagot niya simple lang, when there are qualified men who are desirous to serve as elders, overseers, or pastors. Paano kung wala? Di wala. Kailangan po yung ituro. Kailangan ituro po yan from time to time para maging aware yung mga kapatiran tungkol sa pangangailangan ng pagkakaroon ng elders. So yung eldership nagsisimula yan pag binata ka pa. I mean, you are preparing yourself. Later on, maging elders o isang elder sa isang local church. Nagsisimula yung pagbata ka pa. So para pagdating mo dun sa takdang panahon, you're spiritually and physically mature, you're ready. Ikaw qualified. Makikita natin. Hindi ito nag-umpisa pag matanda ka na eh. Sabi nga, you cannot teach an old dog new tricks. Hindi pwede yan. Dapat kabataan pa lang, sisimula ka na habang itinuturo ng mga aralan tungkol po sa tinatawag na eldership o pangangailangan ng pagkakaroon ng elders. Mapapansin po natin, sa Jerusalem, yung pinakaunang local congregation, meron silang elders. Basahin natin sa Acts chapter 15, meron po silang elders, makikita natin. And hindi lang isa, marami sila. How many? I don't know. Pero there are plurality. There's plurality of elders. I know. In Acts chapter 15, sabi po rito na minabuti ka niya eh. Na yung mga elders dito sa verse 22 na Acts 15 na magkagay binabuti ng mga apostol at ng matatanda o elders, pati ng buong iglesia na pumili ng kalalakihan mula sa kailang bilang at isugos ng Antioquia na kasama ni na Pablo at Bernabe. So may elders sa Jerusalem. Meron din pong elders sa Pilipos. Dito sa Philippians chapter 1, makikita po natin, Philippians chapter 1, dito po sa verse 1 and 2. Si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Pilipos, kasama ng mga obispo at mga diakono. Obispo na naman yan o tagapangasiya o overseers. Meron po mga elders sa Ephesus. At dito po sa Acts chapter 15 po yata, o 11, nagkaroon po ng famine sa loob po sa Judea, ay nag-iipon po yung mga kapatid.
Chapter 9 po at chapter 9. Tingnan po natin. Nag-ipon po yung mga kapatid sa Antioch at pinadala ang tulong sa mga elders sa Judea kanya. So makita natin may mga elders sa Judea at maraming churches po sa Judea. Doon nila pinadala mga kapatid na ang tulong nila sa kapatid po sa Judea. So may mga elders. So makikita natin sa New Testament in every local church. So dapat nararapat lang po sa mga local church magkaroon din po tayo ng elders. Yan po yung nakasalalay sa pagtuturo ng mga anak for the parent to be aware na yun ay isang pangangailangan ng isang local church na magkaroon ng elders or overseers or pastors in every church. Ngayon, ang authority po ng elders or pastors or overseers, limitado lang kung saan sila ginawang elders or overseers or pastors. Sa local church na kung saan sila naglilingkod, doon lang po ang kailangan authority. So in other words, there is no centralization sa mga churches na kay Kristo Jesus. There is no centralized organization or there is no central church. Dito po sa Gawa chapter 20, ito po ang ating mababasa na po. Verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at sa buong kawan, sa kilay inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ng Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. So ito yung doon sa congregation na kayo ginawang elders, overseers, or pastors. Kapag hindi qualified yung mga elders o overseers o pastors, pagdating ng mga masiselan na pagkakataon na kailangan silang gawa ng desisyon, papalpak yan. Meron na nangyari sa local church. Hindi alam ng elders kung paano mo tatandaan yung mga bulang tagapagturo. So, dapat alam mo yun. When do you mark a false teacher? Sabi niya, hindi namin nila mag-mark. Pag kayo nagmamark, kumbaga sa blackboard, lagay mo lang ng mark. Tandaan mo lang siya na yan ang nagtuturo ng maling aral. O kung mayroong controversy o isang issue na dapat pag-aralan, pagpapalpak yung elders, hindi nila pag-aaralan. They will resort to quarantine. O huwag natin papunta niya dito. Hindi maganda yun. Pagka dapat, kung mayroon pong issue, controversy, pag-aaralan dapat yun. Yun talaga ang kalakaran ng pagiging Kristiyano. Hindi, huwag natin papunta. Hindi mo maayos yung problema pag gano'n. Anong halimbawa mabibigay natin mga kapatid pag gano'n ang gagawin natin? So, kailangan mo maipakita solving the problem in a Christian way. Yan ang trabaho ng mga elders, mga kapatid. So, number 1, we do not hastily appoint elders. Hindi tayo pabila-bilang mag-aalala ng elders. Yan ay magdudulot ng kasiraan sa local church. On the other hand, hindi naman dapat na hindi tayo magkaroon ng elders dahil yun ang sinasabi ng Panginoon. So, ito po ay dapat magkaroon ng cooperation sa loob ng local church. But if you think you're qualified and you like to serve, then you serve. Sabihin mo sa mga kapatid, gusto kong maging elders. Isang elder. O dalawa kayo, pwede na magkaroon ng elders. Mas magiging madali ang trabaho o pagtakbo ng church when they are scripturally appointed elders sa isang local church. Sa Pilipinas nga po, kakaunti lang may elders. Kasama na po yung sa Angeles City Southside Church of Christ. Ang dahilan, walang qualified. Pero the moment na nagkaroon po ng qualified men who are desiring to serve, then we will appoint them. Dahil yun talagang ipinagutos sa atin ng Panginoon. So ito po ang ating simpleng pagtuturo, pag-aaral, hinggil po sa elders. Huwag natin pigilan. Yung iba pinipigilan nila. Alam nyo,
Pagka yung isang evangelist ay masyadong controlling sa isang local church, ayaw niya magkaroon ng elders kasi masaspawn siya eh. Hindi dapat ganoon. Dapat talaga ituro natin na magkaroon tayo ng elders or overseers or pastors in every church. So maraming salamat po sa inyong pakikinig sa gabing ito. So tayo po ay dumako na po sa ating muling bahagi ng ating pag-aaral. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, this my plea. Daily let it ever be. Just a closer walk with thee. Through this world of toils and snares, if I falter or to guess, who with me my burden shares, let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily let it ever be. Just a closer walk with thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me to that peaceful shore. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, this my plea. Daily let it ever be. Just a closer just let me Maraming salamat mga kapatid. Huwag po bumati. Jan Ocampo, good evening po. Gina Lil, good evening. Mario Madraga Discocho, good evening brother Lord Salunga, na imbang gabi kada kay amin. Kada tayo amin, kakabsab siya, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, ganyan. Leonito Torreliza, na imbang gabi, kada kayo amin, kakabsab, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Kada tayo lahat yun eh. John Bautista, good evening. Marisa Rieta Manzanillo, mapagpalang gabi sa lahat ng mga kapatid and friends who are watching. Maribobis, hi po Brad, good evening po, good evening din. Archon Roy Sumabal, watching and listening. Rahim Algueles, good evening brethren, good evening Brother Lordy. Ibanya Senior Sani, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid kay Cristo Jesus. Alex Ginilba, watching and listening. Leonito Torreliza na ibag Arabi.
na iba, Garabi, kada kayo amin, kakabsat, magandang gabi sa lahat mga kapatid. Rafael Ortiz, good evening to all. Joseph Sonorio, good evening po sa lahat. Earl Gabriel Foss, good evening. Tapos may tanong na, good evening. Galing po kay Jumbert Squadra, good evening to all brethren. Okay, tanong po, may tanong. Ilang elder ang kailangan sa church? Higit sa isa. Kasi elders in every church, so plural. So, magmula sa dalawa pataas. Minsan may nakita kong local church sa US, meron silang 10 elders. Minsan dalawa lang, pero walang isa. Kasi elders, kanya plural po yun. At least dalawa. Si Brother Rafael Ortiz, kung hindi ka qualified na elder or preacher, pwede po ba kung saan katinawag ng Diyos, katulad ng sinabi sa 1 Corinthians, basahin po na, chapter 7, verse 20 and verse 24. Basahin po natin. Ang bawat isa ay ayaang manatili sa kalagayan ng siya'y tawagin. Sa verse 24, kaya mga kapatid, ayaang ang bawat isa ay manatili sa kalagayan ng siya'y tawagin ng Diyos. Ang pinag-uusapan po rito ay yung kalagayan mo. Kung titingnan natin context, sabi niya, kung kaya alipin, ganyan. Magsimula po tayo sa verse 20. Sabi, ang bawat isa ay ayaang manatili sa kalagayan ng siya'y tawagin. Kung ikaw ba'y alipin nang ikaw ay tawagin, huwag kang mag-alala, subalit kung magawa mong maging malaya, samantalayin mong pagkakataon. In other words, ang pinag-uusapan rito, anong kalagayan nung kayo tinawag? Kung ikay alipin, nung ikay naging Kristiyano, pwede kang manatiling alipin. Sabi ng walang problema yan. Kaya kung meron kang pagkakataon na makagawa na kayo lumaya, samantalayin mo kanya. Sapagkat ang tinawag ng Panginoon ng siya alipin ay malaya, sa Panginoon, ganun din ang tinawag niyang malaya ay alipin ni Kristo. Kayo binili ng halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Kaya mga kapatid, hayaan ng bawat siya manatili sa kalagayan ng sitawagin ng Diyos. Wala po itong kinalaman sa magiging responsibilidad mo sa iglesia. Ang sinasabi lang ni Pablo, huwag kang mag-alala kung anong kalagayan mo tinawag ka. Kaya alipin ka, huwag kang mag-alala kanya. Kasi hindi naman po concern ng Panginoon ang physical nating kapakanan. Although siya may concern sa atin. Ang kanyang pangunahing concern tayo maligtas. Kaya anyway, kung ikay alipin man ng malaya, so what? Ang importante, ikay maliligtas kanya. So yun po sinasabi. Walang kaunahan ito sa gawain mo sa loob ng iglesia. Si Sister Marisa Rieta Manzanillo, sa buong Pilipinas, Brad, may mga elder na may mga ilang kongregasyon na may mga elders. Kakaunti lang sila, hindi naman ganun karami. Pero sa ibang lugar, sa US, maraming churches, local churches doon, meron silang mga elders. Ano po. Sa atin kasi hindi masyado. Hindi natin alam, baka naman wala pang qualified o ayaw lang nila. Kung tandaan natin kung you're qualified at ayaw mo, sasagutin mo yun sa Panginoon pagdating ng panahon. Pagdating ng Judgment Day. So, maglingkod po tayo ayos sa kaya natin paglingkuran sa. So, ang sagot po kay Brother Rafael Ortiz, kung hindi ka maging qualified na elder or priest, pwede ka pang, meron ka namang ibang pwedeng may tulong sa loob ng local church. Sabi nga ng Pablo, lahat ba'y mata, lahat ba'y bibig o tenga, kanya. Hindi. Paano iba-ibang bahagi ng katawan natin, pero bawat isa may kahalagahan. Ganon din po sa loob ng local church. Hindi lahat preacher, hindi lahat elders. Pero ibig sabihin, wala tayong magagawa para makapaglikod tayo sa Panginoon. So, wala na po mga tanong. So, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagbati at sa inyong mga katanungan. So, tapos na po tayo sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Amang makapangalan Diyos sa lahat, kami nagpapasalamat sa pag-aaral na inibigay sa amin sa araw na ito o sa gabing ito. Nawa po ang iyong mga salita ay maging ilaw sa aming mga paa at ilawan sa aming mga landas. Upang kayo po hindi maliligaw patungo sa dapat natin puntahan
At yan po ang langit na inyong pinangako sa amin na ipaghahanda kami ng tirahan sa langit at manatili doon magpakailanman. Nagpapasalamat din po kami sa mga salita na inyong pinahayag sa pamagitan ng Espiritu Santo tayo sulat. Sa pamagitan nito ay magkakaroon po kayo malinaw na kaalaman at pagkaunawa sa inyong kalooban ng Diyos. Nawa na bawat sa amin po ay magkaroon ng pagnanasa na sumunod sa inyo. Idinadalain din po natin ng mga kapatid na sa mga local churches na qualified na maging elders. Sana po ay magkaroon din sila ng pagnanasa na maglingkod sila sa ganung paraan. Idinadalain po namin sana maging magtagumpay na makakita ng mga tao na makinig sa inyong Ebanghelyo at sana rin sila sumunod sa inyong kalooban. Idinadalain namin ang aming mga pinuno sa pamahalaan na sana magkaroon sila ng karunungan upang mapanatili po nararapat sa aming bansa ang katiwasayan at kapayapaan upang kami inyong mga anak sa bansang ito ay makapagpatuloy sa aming paglilingkod sa inyo. Patawanan po niyo kami, Ama, sa mga pagkakulang. Dinadalayan po na yung mga kapatid na may karamdaman, si Brother Jim Bautista, at iba po mga kapatid na may karamdaman. Sana po kayo silang pagalingin kapag ikaw ang dakilang magagamot. At ang mga bahay ito ay aming dakilang pa sa Kristo lang Panginoon. Amen. Maraming salamat po. Bukas sana, loob ng Panginoon. Kita-kita tayo. God bless.